few moments later. Hello guys, isang magandang araw muli sa inyo at ito nga pala, sagutin natin yung isa sa mga viewers natin kahit munti lang yung ating subscriber. Gagawin natin yung lahat para may matulungan kung di mo kayo mag-subscribe. At least, pero sana subscribe naman kayo para dumami at ganahan pa tayo gumawa ng mga videos. Yun nga, after nyong maselect ng employer, adan na mag-uumpisa yung magkumpleto kayo ng requirements. Bali, pinakamahirap na requirements na na-encounter ko, ito yung certificate of employment. Kasi dapat yung makuha yung certificate, lisensyado siya sa DTI. Dahil lang dapat meron siyang DTI. Nakaano siya sa record, updated. Kasi tulad yung nangyari sa akin, pumasok ako ng isang contractor sa amin, engineer. Kaso, ang nangyari, yung DTI niya, expired na or di siya naka-updated yung araw na yun. Kaya, yun, hindi ako nakakuha. Pero buti na lang, yung kabatch ko, willing yung nakuha na niya, nakakumuha rin ako doon kahit hindi ako taga ron. Kasi importante, makakuha ka lang ng certificate na merong DTI. Kahit anong trabaho, kung ikaw man ay panadero, laundry, sa company, tulad sa amin, sa construction, hahanapan ka ng DTI. Yes, sa requirements yun. At yung iba, gumagastos para lang doon. Tapos, yun nga, pag nag-aral kayo, tulad ko, regular ako dati sa isang company sa Pilipinas at no choice ako na mag-resign. At yung nag-resign ako, siyempre, gastos. Yung dapat kinikita ko, halimbawa 3 buwan ako nag-aral, yung 3 buwan na inaaral ko, siyempre, wala akong trabaho, nag-aaral lang ako. At yun, kailangan mo ng pinansyal. Tapos yun nga, pag nag-aral na kayo, yan, doon na kayo mag-stay kayo doon sa dorm, doon na kayo mag-aaral, at makakauwi lang kayo pag tapos na yung, or sinabi ng agency na okay lang na umuwi kayo. Yan. Tapos, hintay lang kayo ng mga update kung kailan kayo pwedeng magpa-medical, update kung kailan kayo pwedeng umalis. At yun lang. Bali, sa experience na dinanas ko sa pag-a-apply dito, sa pag-a-apply sa pag-aaral, nag-advance ako sa pagsusulat. Kahit wala pa ako masyadong idea, nag-advance ako sa pagsusulat ng hiragana, katakana. Pero 3 sulat dito, yung kanji medyo mahirap. Kaya pagdating sa school, medyo naka-advance ako sa pagsusulat. Sa pagsusulat lang. Tapos yun nga, magsusulat kayo, magbabasa. At yun, mga culture or mga goods manners dito sa Japan na kailangan yung tandaan pag nandito na kayo. Swerte nyo pagka napuntahan yung kaisya o napuntahan yung company dito sa Japan, mayroon ng mga Pilipina na magiging senpai nyo. At least, yung senpai, yung senior or nauna sa inyo, pwede kayong turuan, or kung may mga tanungan kayo, pwede kayong magtanong sa mga senpai nyo. At yun nga, tulad nga sinabi ko, apply lang ng apply. Baka isang araw, nandito ka na sa Japan. Sana madagdagan man lang. Or sa mga nanonood din, please support man. Para tayo ganahan gumawa ng mga videos at kung anong meron gusto nyong gawin. At
itatry natin gawin para mapanood din ng iba. Sige, salamat. Bye-bye!